hindi siya maka-attend sa hearing natin dahil may sakit siya. And meron siyang kasama, may attached dito na medical certificate from St. Luke's Medical Center stating that COVID-19 PCR viral RNA detected, interpretation positive. Positive daw siya sa COVID kaya hindi siya maka-attend. So sana kung hindi siya... Ayan, no? Alam mo kasi sa totoo lang kung magsisinungaling at magsisinungaling ang tao. Kasi nga, sabi pa ng iba, ang solusyon niyan, drug test, si Marcos. Tanga talaga. Gusto kong tuktukan. Alam mo yung kutusan ng ganun? Pinanganak ka ng tanga. Nabuhay ka ng tanga. Mamamatay ka pa ng tanga. Kung nagpa-drug test nga yung mama, ano sa tingin nyo ilalabas niya? Negative o positive? Diba siyempre ilalabas niya negative siya? Alam na may ilabas niya positive ako. Positive ako mga kababayan. Adik ako. Ganon. Diba siyempre ilalabas niya negative siya? Oh, sasabihin nyo, kung yung ngang, eto makinig kayo. Dami kasing ano. Yun yung pinadrug test siya before the election eh. Ano sabi? All form of drug test negative. Tapos nalaman natin ngayon cocaine lang pala. Pero you were all deceived that it was negative. Tama, mali. Hello? Don't tell me you were not deceived. Not deceived kayo nun. Kaya nyo nga binoto eh, di ba? Ibig mo sabihin, ganito lang kasimple ha. Na-deceive kayo, na negative siya nun, sa tingin ninyo, yung mga makikinig ngayon, hindi madi-deceive na negative siya? Tanga talaga kayo? Kasi ipagpipilitan nyo pa, drug test, drug test. Talagang negative lalabas dyan. Sa tingin, kung hindi pa nga siya presidente nun, lahat ng manipulasyon para paniwalain kayo nagawa. Ngayon pa kayong presidente? Tanga-tanga naman kasi. Kaya nga, mainit ang dugo ko dito kasi maling diskarte ito. Etong ginagawa ni Maharlika, sablay. Hindi ako bitter kay Maharlika, wala akong pakialam sa views niya. Ang problema ko dito, sablay yung diskarte na dadamay tuloy yung tunay na cause ng ating revolusyon. Ano yun? Ang paghihirap ng mga Pilipino, ang korupsyon, at lintik na pagtitrison sa bayan natin. Kayo, anong focus nyo? Adik. Puta, luma na yan. 2022 yan. Walang naniwala. Kaya nga nakaupo yan eh. Tapos didikdik nyo pa rin hanggang ngayon. Nagigits nyo? Hindi. Bakit? Pinanganak kayong tanga eh. Bakit reason? May kasunduan pala sa China. Tapos sasabihin wala. Sino nagsabing treason yan? Di ba sila? Ang sabi nila, yung ginawa ni Duterte treason. Nakipagkasunduan sa China. Sabi nila yun. Tapos sila pala may kasunduan, di treason yung ginawa nila. Tama, mali. Tapos, alam mo kanina, niloloko ko nga sila Coach Oli, sila Boss Dada eh. Naiba lang yung topic nyo tungkol na sa WPS. Hindi na kayo yung mga tao, wala. Importante sa amin, putang inang PDEA. Totoo naman, di ba? Kayong mga nanonood tungkol dun sa PDEA, may mga insulto ba nga? 6,000 kayo, wala si Banatbay. 6,000 kayo, wala si Banatbay. Tapos na iba topic tungkol sa West Philippine Sea. Naging 3,000 na lang. Ang tanga-tanga namin, hindi namin maintindihan yan.
Yung WPS na yon. Pero yun ang tunay na issue. Yun ang issue na sa totoo lang ay pwedeng maging susi para makubinse ang ibang mga kasundaluhan natin. Bakit? Merong isang tapat na sumunod sa utos, tapos nung sumunod siya, nilaglag siya. Kung ikaw sundalo ka, nakita mo yun, yung tinitingala mong opisyal, inutusan, nung pagkautos, nung magkalalaglagan na, nilaglag na yung opisyal na yun. At sa tingin mo, ano mararamdaman mo? Sige ho, mag-isip kayo na malalim. Kung talagang may utak kayo, ano mararamdaman mo yung opisyal mo biglang nilaglag nung nagkakalaglagan na? Mantakin mo, utusan siya na, oy, usap kayo ng China, may ano tayo. Tapos biglang, nung nagkabukingan na, leave ka muna dyan. Tabi, baka umabot sa amin to. Kung ikaw sundalo ka, nakita mo yun, saka maaantig? Dun sa ginawa sa leader mo o dito sa putang inang PDEA na to? Hindi nga makinig kayo. Sa tingin ninyo yung mga sundalo, ano naisip dito sa PDEA? Politika lang yan. Away lang yan ng mga politiko. Tama, mali. Mag-isip nga ako kayo. Mag-isip nga ako. Kung may isip lang, minsan gamitin nyo rin. Baka mangalawang na yan. Di ba o? Hindi kasi sa amin ang importante yung chismis. Kung nakatin siya ngayon dito, baka kung natapos natin itong in-entertain itong mga resource person na kailangan natin tanungin, at kung nandito sana siya, baka I could have adjourned this hearing after this hearing. But bigyan pa natin siya ng tsansa. So kumsik, ilang araw ba bago mag-negative sa COVID? 5 days. So okay lang kung bigyan natin si Secretary Ochoa ng 1 week. Ha? Pero in fairness, kasi tatanong na iba, bakit pa itutuloy ang hearing? At least, pinagbigyan kayo ni Bato. Kasi iba na naman dyan, magwawarla na naman pag tinigil yung hearing. Iyak na naman. Bakit si Bato ganito? Bayaran. Alam mo naman yung mga iyakin. Si Bato, bayaran na yan ni Lisa Smugs. Ganyan na kagad eh. O at least yan ha. 4 na hearing na ibinigay sa inyo ha. Kapag nagreklamo pa kayo niyan, dapat sa inyo umakyat na ng bundok eh. Maging NPA na rin. DOH. Sino taga-DOH dito? Walang DOH. So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. So by this time, you issue... Grabe, na-rebuke pa ako ni Mary Jane. In Jesus' name, deliverance sa'yo. Ang ganda pa naman ang message mo sa SMS. Sorry naman. O sige. Sundin kita. In your deliverance. Sabi mo nga, hindi na ako magmumura ha. Diego Latigo, sabihan mo nga ako pag nagmura ako. Nagagalit si madam eh. O ayan ha, sumunod ako. Masunurin ako. Subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Ha? Just for the record, dahil mahirap yung... Ganda na sinabi nito ni diversion tactic itong PDEA leak para malis ang atensyon natin sa Chacha and Chinese issue. Hindi nila matatanggap yan. Naku po. Hindi nila matatanggap yan. Sabihin nila, ano lang kasi kayo, inggit lang kayo kay Maharlika. Iniiwasan tayo
Well, in-acknowledge natin, positive siya sa COVID, ha? Kaya pagbigyan natin siya ng another 1 week. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. Mr. Chair, Yes, go ahead. is this committee going to conduct another hearing next week? Yes, next week. I thought this is the last hearing, Mr. Chair. Yeah, kung nandito sana si Paquito Ochoa, ay si, si Jinggoy, init na init eh. Alam nyo kasi, eto naalala ko lang kay Jinggoy. Eto atin lang ito. Naalala ko lang. Correct me if I'm wrong. Naalala nyo kasama ito sa slate ni VP Sara Duterte? Naalala nyo? Pero hindi ito sinama sa slate ni Pangulong Duterte sa Senate. Naalala nyo yun? Nagkaroon ng sariling Senate slate si Inday, kasama ito. Pero kay Pangulong Duterte, hindi ito kasama. Wala lang, naalala ko lang. So, siyempre, yun lang, naalala ko lang naman. Mr. Senator, I could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor. Kailangan... andyan ako nabilib kay Bato. Oh, matikas siya. Iba yung side view ni ano eh. Yung side mirror ni... Tinan mo yung side mirror ni ano dito, ni Jinggoy dito, no sinabi niya yun. Tinan mo, oh. Tinan mo yung side mirror niya dito. Akala ko ba huli na to? Hirap na hirap na akong kaka-attend na. Kakaano dito eh. Ako naatasan eh. Sabi ni Jinggoy siguro. Ako naatasan dito. Nahirapan ako umattend. 4 na beses na ako umaattend. Sabi niya siguro. Side mirror eh. Oh. Sabi talaga ba? Seryoso ka ba? Side mirror si kuya. Oh. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. Mr. Chair, Yes, go ahead. is this committee going to conduct another hearing next week? Yes, next week. I thought this is the last hearing, Mr. Chair. Yeah, kung nandito sana si Paquito Ochoa, Senator Jinggoy, kung ayaw mo masabihan ka ng hindi bias, ako, sa tingin ko, sa totoo lang, sa tingin ko, wala namang ending to eh. Pero hayaan mo na, kasi para yung taong bayan, masabing dininig ninyo. Ulitin ko maybe we have the same conclusion dito sa hearing na to. Kaya lang, hayaan ninyo na i-discuss para talaga magkaalaman. Dito nagkakaalaman na kung sino yung nagsisinungaling. Dito nagkakaalaman na kung sino yung may mga record. Diba? Hayaan nyo na. Huwag yun ang pigilan Dahil dyan, napapagalataan tuloy kayo. Diba? I could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor. Kailangan humarap siya dito sa ating committee. Kaya para matapos natin dito. Yes, Mr. Chairman. Senator Tolentino. Maybe ask Yusek Vasquez, may paraan ba? Another alternative? Napakamot tuloy si Jinggoy doon. Gayahin natin si Jojo, binibilugan. Ayaw mabilugan Nagkamot si Jinggoy doon sabi niya. Walang tucha to. Tagal ko pa... Ayun na. We have already sent to him 2 invitation letters. So by this time, you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Well, in-acknowledge natin, positive siya sa COVID, Kaya pagbigyan natin siya ng another 1 week. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito.
Mr. Chair, Yes, is go ahead. this committee going to conduct another hearing next week? Alam mo, Jinggoy, sabihin mo kay Ochoa, ay, sorry, hindi ko, mali. Sorry. Mali. Kung sino man yung nanonood ng kampo ni Ochoa, sabihin nyo sa susunod, nagtatay naman. Para talagang hindi siya umatin. Diba? Tapos may sulat na naman siya galing sa St. Luke's, nagtatae. Alam mo, naalala ko dito nung high school ako eh. Ganyan ako eh, yung ang daming excuse letter. Sino dito nakano pa ng excuse letter dati? Buti nga dati wala pang COVID eh. Siguro kung may COVID nun, lahat na nasulat ko. Linggo-linggo may COVID ako. Kasi lagi akong absent nun eh. Ang mga excuse ko, nagtatae, may lagnat. Ano yun? Salitan lang yun. May lagnat ngayon, next week nagtatae. Yung sa susunod, may ulcer. Palit-palitan lang yan. Kaya ako nagsasuggest lang naman ako. Ngayon, after COVID, nagtatae. Tapos after na nagtatae, may ulcer naman. Tapos sa susunod, may asthma. Diba? Para talagang hindi makapunta. Senator Jinggoy ha? Paki-ano lang kay Ochoa. Yes, next week. I thought this is the last hearing, Mr. Chair. Yeah, kung nandito sana si Paquito Ochoa, Sabi niya, kung nandito siya Kaya next week, pag wala na naman yan, meron pa tayong pang 5. Pag wala uli, pang 6. So bahala ka. Kung gaano ka kadalas pumunta dito. Para durugin si Morales. Hanggang hindi lumalabas yan si Ochoa. Naku, grabe, kawawa naman. we could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor. Kailangan humarap siya dito sa ating committee. Kaya para matapos natin. Ano? Kakamot na ng ulo. Chairman. Senator Can Tolentino. you ask Yusek Vasquez, may paraan ba? Ayun na. Another Anak ng tutsa naman sabi na. Sabi Jingo, anak ng tutsa. Sabihan nyo na nga si Ochoa, pumunta dito. Sabi siguro Jingo. Huwag ganun, banat bay. in congressional hearings, but in trials, court trials, take the deposition or what? Ano bang Actually, pwede mo i-suggest? Thank you for the opportunity to make a statement again, Your Honors. Actually, there are ways of facilitating testimony taking short of physical face-to-face. Yes, I know that. I know everything. But I want him to be present physically here. Gusto ko lang mahirap yung magtatanong tayo na wala siya dito sa harapan natin. Kaya nga, nag-volunteer yung iba na online daw sila mag-testify. But I don't allow that as far as this committee is concerned. Galing din ito ni Bato, no? Talagang yung prinsipyo niya na hindi, kailangan present. Kahit sino pa yan. Diba? Kaya nga hindi siya pumayag kay Marlica, hindi rin siya pumapayag kay Ochoa. Kaya sa totoo lang, ito ang pinaka-ayokong patawag ako. Ni Bato. Hindi kailangan kong gumising. Hindi pwedeng online. Hindi pwede yung nakabrief ako tapos nakamamerikana ako pantaas. Yari talaga tayo dito. We do not allow online attendance. Kailangan nasa jurisdiction sila ng committee na ito before we can take their statements. So yun ang akin. Submit, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, may I know Yes. the circumstances why the presence of the former executive secretary is needed? Halata talaga to si Erap, oh. Ay, si Erap. Si Jinggoy. Halatang halata, eh. Oh. Sabi na, hindi ko maintindihan, ba't ba kailangan si Ochoa? Yari ka. Puputaktahin ka ng mga dyan. Yung mga pumutakte kay Bato. Naku po, puputaktahin ka, sigurado ko. Here? He was I'm not defending him because Yeah. you know naman, he's the former executive secretary of President Aquino. yes, number one, he was
mentioned in the deposition of Jonathan Morales that the operation was halted, was disapproved by former Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan per orders of the then Executive Secretary Paquito Ochoa. Alam mo, sa totoo lang, ang dali-dali naman yun eh. Punta ka lang doon. Yes or no? May directive ka ba? Doon kay Carlos? Wala. O, di tapos na. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Bakit ba hindi sumipot? Wala. Yes or no lang naman eh. Yun nga lang, 4 na oras, 6 na oras ka nakaupo. Ang sagot mo lang, yes or no. Yeah? Naman, oo. So yun lang naman i-confirm natin sa kanya Yeah. para because we are trying to establish here kung talagang totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales. Well, Mr. Chair, as far as I am concerned, these are all hearsay, and you cannot believe in all the alibis or the imagination of this particular resource person, Mr. President. Yes, Mr. I am Chair. taking your position on this matter, Your Honor, but when you say heresy, wala siyang personal knowledge. So let us define now what is personal knowledge. Personal knowledge is talagang siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam, di ba? So, right here, right now, I presume, hindi ako abogado ha, hindi ako abogado, ordinaryong pulis lang po ako. Pero ito ang interpretation ko. Jonathan Morales has no personal knowledge as far as the action of Paquito Ochoa of stopping the said supposed to be surveillance and casing operation to validate that information. But he has a personal knowledge as far as that information is concerned. So, when we talk of personal knowledge, alam niya yung impormasyon. So, personal knowledge pa rin yan because nakausap niya si Gadapan na sabi niya, pinahinto itong operation natin, disapprove ko dahil ayaw ni Executive Secretary. Actually, simple lang. Hindi ko talaga magets kung bakit kailangan pang patagalin. Pwede mo sabihin ni Ochoa, wala ako alam. O may alam ako. Ganun lang. I mean, una-una hindi naman si Bato bastos. Unlike katulad nung di ba, katulad ni Ontiveros na hindi pa pumupunta, hinuhusgahan na. Hindi naman ganun si Bato eh. Kasi nakita niyo yung kay Maricel Soriano, how he handles yung kay Maricel Soriano. Tinanong niya, abusado ka ba? Kasi tinanong tungkol sa kaso. Tinanong yung isang tanong, isang sagot. Magalang na tanong, magalang na sagot. Diba? Hindi naman niya dinikdik, hindi totoo yan. Nanggahasa ka. Yung parang kay Ontiveros, diba? Hindi pa pumupunta, pugante na tawag niya kay kay Kibuloy. So, there is no reason para hindi ka mag-appear at sasabihin mo lang naman, totoo o hindi totoo? Itong sinasabi ni Morales na inutusan daw niyo si Carlos na wag ituloy. Yun lang naman yun eh. Bakit hindi makasagot? May COVID nga ba natin? Sige, next week. Ayaw nga ni Jinggoy. Oo, sa next week. Ochoa, so may personal knowledge si Morales of that information. Pero wala siyang personal knowledge as far as that incident is concerned. Kaya ang ganda nga, tama kayo eh. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. May tiwala ko diyan kay Bato. Kulang na lang sabihin ni Pangulong Duterte, may tiwala ko kay Bato kaysa kay Maharlika. Di ba? Tama, mali. Hinusgahan nyo kasi kagad si Bato eh. Tapos ang hirit ng iba dyan, nagtatanong lang naman. Ginawa nyo kaming tanga? Nagtatanong lang naman. Ayun, basa. Nasa taas na, basa. Bawal lang Maharlika fanatics dito. Nagtatanong lang naman. Tapos nung nasunog, sorry. Sorry naman, sorry.
na pagbigay ng order ni Ochoa na i-basura yung operation. So, yun lang sa akin. Hearsay, pero pag sabi natin personal lang, Sir, hindi hearsay. Hearsay. Kasi hair, babae yun eh. Hearsay! Yun yung nililinaw eh. Kasi sabi niya hearsay eh. So napaisip ako, hindi hearsay kasi babae siya eh. Lalaki siya eh. Hearsay dapat. So talaga banat ba? Niluluko mo ako. Mga luko-luko talaga kayo. Parang yung humirit kanina dun sa SM na eh, sabi niya, Banat bay, better ka kay Maharlika. Apoy talagang better ako. Tapos, best sila Boss Dada tsaka si Coach Oli. Better talaga ako. Better ka Banat bay? Sabi sa akin ganun, better daw. may personal knowledge siya as far as that information is concerned. Kaya nga, pinapatawag natin ngayon, and na-intriga lang ako, Your Honor, kasi pangalawang imbitasyon na natin ito. Ngayon, may COVID siya. So, pangatlong imbitasyon natin dito, ay, sabpina na. Naku po! Biglang napalunok si Erap dun sa likod, Ash Jinggoy. Sabi niya, Kari ka, isusumpi na pa. Kailangan kong kausapin to si Senate President. No, wag siyang pumayag sa sumpina. I don't think the Senate will question my actions as far as this hearing is concerned because kailangan ma-maintain natin yung credibility ng Senado. Na kapag tayo ini-snub ng ating mga resource person na very sensitive information na dapat makuha natin galing sa kanya, ay hahayaan na lang natin siya off the hook. So, that's the opinion of the chairman of this committee. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank Mr. you. Chair, don't get me wrong. I am in full support of the decision of the committee chair. And, I will continue to support the decision of the chairman of this particular committee, Mr. President. Thank you, Your Honor. Palakpakan naman natin si Jinggoy. De, at least tinanggap niya. Tinry niya, natry niya. At least nalaman nun nila Ochoa na tatry niya. Siguro, tinry ko Pero wala talaga, hindi talaga nakalusot kay Bato eh. Hindi, palakpakan naman natin. Kasi sabi niya, sige, I still, susunod ako sa ikaw ang chairman eh. Ayaan nyo na. Palakpakan nyo naman. Puro banat na natatanggap niya ngayon eh. Kawawa naman si Jinggoy. May pelikula pa yan. Easy. Mr. Chair, can I give my opening statement, if I may? Yes, you may deliver your opening statement. Thank you. Mr. Chair. Sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng committee to, nais ko lamang pong bigyan linaw ang ilang mahalagang bagay para sa ating publiko. Ang pagsiwalat ng mga di umano'y dokumento mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, kung mapapatunayan na wala itong basehan o katotohanan at pawag-gawa-gawa lamang, ay sumasaklaw sa privacy concerns, due process at reliability of information. Ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at maituring na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag natin due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaaring biktima rin sila ng maling interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maaari rin na magdulot ito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. I am here to extend my full support as one of the vice chair of this committee to the esteemed chairperson conducting these committee hearings. It is our collective responsibility. Banat bay, wag mong binabanatan yan. Senator Jinggoy, hindi ko kayo binabanatan baka kasi
Oo nga pala, meron pala tayong invitation diyan. Sandali. Baka mamaya pumunta siya doon sa hearing na yon. Sabi niya, ikaw yan, ano? Ikaw yung may ganun, oh? Hindi. For disclosure lang. Meron kasi nag-invite sa akin sa isang hingan. Basta. Baka pagpunta ko dyan, biglang mag-appear yan si ano, sabihin niya. Ikaw yun, ha? O, tuloy natin. Responsibility to unearth the truth behind the purported PDEA leaks and utilize it to shape effective legislation. My colleague and I are committed to achieving this. Alam mo ang problema kasi dito kay Jinggoy. Pasensya ka na, Senator Jinggoy, ha? Ang problema kasi sa'yo, medyo halata yung pagdidikdik mo kay Morales. Okay sana yung mga hirit mo. To be honest, ha, maganda yung hirit niya. Totoo, maganda yung mga hirit niya na ikaw, Morales, tama yung ano niya yung sinasabi niya na medyo papabilisin ko na lang, baka abutin tayo na alas 6 ng umaga dito, alas 7. Kasi may hinirit si Jinggoy dyan na ikaw, Morales, hindi ka nagsasabi ng totoo pagdating doon sa application mo sa PDEA na na-dismiss ka pala. Hindi ka pala sabi mo hindi ka na-dismiss. So, yun yung sinasabi ni Jinggoy na may problema pagdating sa honesty si Morales. Correct. May punto siya doon. Kasi tama nga naman, kung doon nagsisinungaling ka, anong assurance namin na hindi ka nagsisinungaling dito? Kaya lang, ang problema ko, dahil nga medyo parang personal ang dating ni Jinggoy, tinatabla tuloy yung sinasabi niya. Unlike si Bato hindi na may personal. Magalang pa rin. So totoo lang, si Bato ang isang example ng marunong magtanong ng magalang and yet firm. Hindi siya, pagka siya niloloko, nabubuking niya, niloloko siya. Pero magalang pa rin. Kahit yung, kung ako siguro yung kay Picoy, ay, tako, kung ako yung senador niyan. Contempt sa akin yun, ha? Tarantado ba naman yung pinaglaruan niya yung Senado? Tapos, ang lakas pa ng loob niya sabihin yun na parang pinagtatawanan yung mga senador na, tinan nyo na, nandito. Ako yung contempt sa akin yun. And yet, si Bato, magalang pa rin yung kanyang approach kay Picoy, di ba? Ito si Jinggoy. Simula pa lang, alam mo na kagad dinudurog niya si Morales. Ang ganda sana ng punto niya. Dahil nga sa sobrang pagdudurog niya kay Morales, medyo gumaganon siya. Ang ganda ng punto niya, sabihin niya na, oy, bakit hindi mo talagang sinabi yung totoong nangyari sa'yo sa pulis nung nag-apply ka sa PDEA? Diba? Ang ganda sana nun kung maganda mo sanang sinabi. The way mo sinabi kasi kay Morales at the way mo na halatang pinag-iinitan si Morales, nagaganong katuloy, Senator Jinggoy. Sana next time, hindi ganun ang approach mo para medyo pakinggan ka ng taong bayan. Tignan mo si Bato, maayos .